15 taon ng pagtitiis, tinalo ng isang gabing pagtataksil, 500 tao ang saksi sa aking kahihiyan habang ang asawa ko ay may kalong na iba. Mateo, ang tagumpay mo ay nakatayo sa aking mga balikat, pero ngayon ay itinatanggi mo ang aking pangalan. Akala nyo ay basura ako? Hindi nyo alam. Hawak ko ang susi sa inyong pagbagsak. Sino ang tunay na reyna sa likod ng mga luhang ito? Ang paghihiganti ay hindi kailangang maingay dahil ang katotohanan ang papatay sa inyong mga pangarap. Handa ka na bang mawalan ng lahat, Mateo? Mga kaibigan, ikinalulugod kong ipakilala sa inyo ang babaeng nagbigay ng kulay sa aking tagumpay, ang aking inspirasyon, at ang tunay na Mrs. Imperial. Meet Vanessa. Ang boses ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa buong grand ballroom, puno ng garbo at pagmamalaki. Sa gitna ng entablado, sa ilalim ng nagniningning na mga chandelier, nakatayo ang aking asawa habang nakapulupot ang kanyang braso sa baywang ng isang babaeng tila hinulog mula sa langit ang ganda. Si Vanessa, sa kanyang pulang gown na kumikinang sa bawat galaw, ay matamis na nakasandal sa dibdib ni Mateo, ang dibdib na akala ko ay akin lamang. Sa isang madilim na sulok malapit sa kusina, nakatayo ako habang mahigpit na hawak ang isang maliit na tray ng gamot at baso ng tubig. Ito ang bitamina ni Mateo na kailangan niyang inumin bago matapos ang gabi dahil sa kanyang mahinang pangangatawan kapag napapagod. Kanina pa ako naghihintay sa gilid, suot ang aking lumang itim na bestida na 5 taon ko nang ginagamit sa tuwing may okasyon para lamang makatipid kami sa gastusin. Tiniis ko ang gutom. Tiniis ko ang hapdi ng aking mga paa sa sapatos na masikip at tiniis ko ang hindi pagbili ng kahit anong bagong gamit para lamang may maipandagdag siya sa kapital ng kumpanyang ito. Ang kumpanyang itinayo namin mula sa wala. O mas tamang sabihin, ang kumpanyang itinayo ko gamit ang bawat patak ng aking pawis at ang huling sentimo ng pamanang iniwan sa akin ni tatay. Ang bawat palakpakan ng mga tao ay tila mga sampal na dumadapo sa aking pisngi. Ang tray na hawak ko ay unti-unting nangangatog hanggang sa maramdaman ko ang lamig ng tubig na tumatapon sa aking nanginginig na mga daliri. Hindi ko maramdaman ang sahig. Tila nawalan ng bigat ang aking katawan habang ang paningin ko ay nakatuon lamang sa singsing sa daliri ni Vanessa. Isang malaking diamante na alam kong kasing halaga na ng isang bahay at lupa. Samantalang ang aking daliri ay nananatiling hubad dahil ibinenta ko ang aking engagement ring 3 taon na ang nakalilipas para lamang may pambayad kami sa utang ng kumpanya. Naramdaman ko ang pagsikip ng aking lalamunan, isang pait na hindi maipaliwanag na tila bumabara sa bawat paghinga ko. Ang bawat alaala ng 15 taon naming pagsasama ay tila isang pelikulang mabilis na naglalaho sa harap ng aking mga mata. Ang mga gabi ng pag-aalaga ko sa kanya noong may sakit siya, ang mga araw na wala kaming makain para lang may pambayad sa kuryente ng opisina, at ang mga pangako niyang hinding-hindi niya ako iiwan. Lahat ay natunaw sa isang sandali ng pagtataksil. Walang luhang lumabas sa aking mga mata sa pagkakataong yon dahil ang sakit na nararamdaman ko ay masyadong malalim para sa isang payak na pag-iyak. Ang puso ko ay tila isang basong dahan-dahang nagkakabitak-bitak, tahimik ngunit nakamamatay. Nang matapos ang pagtitipon, tila isang robot akong naglakad patungo sa parking lot, nagtatago sa anino upang hindi makita ng mga taong kanina lang ay kasalo ko sa saya, ngunit ngayon ay saksi sa aking kahihiyan. Pagdating sa aming bahay, na mas mukhang isang palasyong binuo ko para sa kanya, ay hindi ko pa man naisasara ang pinto nang bumungad sa akin ang kanyang malamig na tingin. Bakit ka ba nagpakita doon, Clarissa? I told you to stay at home. Ang boses ni Mateo ay wala ng bakas ng pagmamahal. Tanging iritasyon at pandidiri ang naroon. Mateo, bitamina mo.
Ang tanging naisagot ko habang inilalapag ang tray sa mesa, ang aking boses ay halos isang bulong na lamang. Isang malakas na pagtabig ang ginawa niya kaya tumalsik ang baso at nabasag sa sahig. Ang tubig ay humalo sa mga piraso ng kristal na tila sumasalamin sa aking pagkatao. Stop acting like a martyr. Nakakairita na ang mukha mong laging mukhang kawawa. Look at yourself, Clarissa. You look like a maid. You don't fit in my world anymore. Si Vanessa, siya ang kailangan ng kumpanya. Siya ang kailangan ko. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking panga ng may puwersa. Pilit akong pinatingin sa kanyang mga matang puno ng pagkamuhi. Let's face the truth. After 15 years, wala ka ng silbi sa akin. You're just a liability now. This house, this life, it's too grand for someone as pathetic as you. Binitiwan niya ako ng marahas. Naging sanhi upang mapaupo ako sa sahig sa gitna ng mga basag na kristal. Naramdaman ko ang hapdi ng isang piraso na bumaon sa aking palad. Ngunit mas matindi ang hapdi sa aking dibdib. Pinanood ko siyang umakyat sa hagdan ni hindi man lang lumingon upang tingnan kung ayos lang ako. Sa katahimikan ng malaking bahay na ito, ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong tibok ng puso na tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng aking pagtitiis. Bakit ko nga ba ibinigay ang lahat sa isang taong ang turing sa akin ay isang basahan na matapos gamitin ay itatapon na lamang? Hanggang kailan ko kayang lunukin ang sarili kong dignidad para sa isang pag-ibig na matagal na palang naging abo? Clarissa, ano pang ginagawa mo dyan sa kusina? Halika rito at bilisan mo. Bakit may mantsa pa rin itong paboritong silk gown ni Vanessa? Wala ka na talagang ginawang tama sa buhay mo kundi ang maging pabigat. Ang boses ni Doña Aurora ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng umaga. Nakatayo siya sa gitna ng sala, suot ang kanyang mamahaling robe habang iwinagayway sa hangin ang isang kulay pulang gown. Ang gown na suot ni Vanessa kagabi, ang gown na naging saksi sa pagkawasak ng aking puso, ay ngayon ay nasa harap ko uli. Tila nanunuya, dahan-dahan akong tumayo mula sa pagkakaluhod sa sahig ng kusina kung saan ko nililinis ang mga naiwang kalat ng kanilang pagdiriwang kanina. Ang aking mga kamay ay kulubot na at namumula dahil sa magdamag na pagkakababad sa tubig at matapang na sabon. Sa bawat hakbang ko patungo sa aking biyenan, nararamdaman ko ang kirot sa aking likuran. Isang paalala ng 15 taon ng paglilingkod na tila hindi kailanman naging sapat. Pasensya na po, Nay. Lalabhan ko pong muli ng kamay para matanggal ang mantsa. Ang mahinahon kong sagot, bagamat ang aking loob ay tila isang bulkang nagbabadyang sumabog. Dapat lang, isipin mo na lang na isang malaking utang na loob mo sa amin na pinapatuloy ka pa rin namin dito sa bahay kahit na hiniwalayan ka na ng anak ko. Kung hindi dahil sa awa ni Mateo, baka sa kalsada ka na pinulot. Inihagis ni Doña Aurora ang gown sa aking muka. Ang amoy ng pabango ni Vanessa na kumapit sa tela ay tila isang laso na pumasok sa aking ilong, nagpapaalala sa akin ng bawat haplos at halik na hindi na para sa akin. Bumalik ako sa labahan sa likod ng bahay. Habang hinihimas ko ang malambot na tela ng gown, hindi ko mapigilang bumalik ang aking gunita. 10 taon na ang nakalilipas. Noon, ako ang nagbigay ng huling sentimo ng aking mana para lamang hindi mabangkarote ang kumpanya ni Mateo. Ako ang nagbenta ng mga alahas ng aking ina para may pambayad sa matrikula ng kanyang mga kapatid. Sa mga panahong iyon, ako ang anghel sa paningin ni Doña Aurora. Ngunit ngayon na matatag na ang kanilang kumpanya, ang aking mga sakripisyo ay nabaon na sa limot. Tila mga bakas ng paa sa buhangin na tinangay na ng alon ng kanilang kasakiman. Ang tunay na sakit ay hindi ang paglalaban ng damit ng kabit ng aking asawa. Ang tunay na sakit ay ang makita silang dalawa sa hapagkainan habang ako ay naghahain. Sweetheart, I want this house renovated.
Gusto ko ng mas malaking walk-in closet para sa mga bags ko. Narinig kong sabi ni Vanessa habang masayang kumakain ng almusal na ako mismo ang nagluto. Anything for you, my queen, sagot ni Mateo. Ang boses na dati ay nagbubulong ng mga matatamis na salita sa aking tenga ay ngayon ay puno ng pagsamba sa ibang babae. Don't worry, aayusin natin ang lahat pagkatapos maibenta ang ilang assets na hindi na kailangan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko nang marinig ang huling sinabi ni Mateo. Ang tanging asset na alam kong natitira na nakapangalan pa sa pamilya Sandoval ay ang lumang bahay ng aking mga magulang, ang bahay kung saan ako lumaki, ang bahay na ipinangako ni Mateo na hinding-hindi niya kukunin sa akin dahil yun na lamang ang alaala ng aking yumaong ama. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang tawanan, dahan-dahan kong kinuha ang basahan at lumuhod sa gilid ng kanilang mesa para punasan ang natapong kape. Hindi nila ako tinignan, tila ba isa lamang akong gamit sa bahay na walang damdamin. Sa bawat kuskus ko sa sahig, lalong tumitindi ang pait sa aking lalamunan. Ang bawat patak ng pawis ko na humahalo sa sabon sa labahan ay naging simbolo ng aking pagtitimpi. Sa isang pagkakataon, hindi sinasadyang nasagi ng siko ni Vanessa ang baso ng juice at nabuhos ito sa aking buhok. Oh my God, I'm so sorry, Yaya. I mean, Clarissa. Masyado ka kasing tahimik dyan sa ilalim. Hindi kita napansin. Wika ni Vanessa sabay tawa ng mahinhin. Isang tawang puno ng pang-uuyam. Hindi kumibo si Mateo. Hindi man lang niya ako tinanong kung ayos lang ako. Sa halip, kumuha siya ng tissue at pinunasan ang dulo ng gown ni Vanessa. Be careful, sweetheart. Huwag mong mantsahan ang damit mo. Mahirap pa naman maglaba ang isang yan. Laging makalimutin. Nanatili akong nakayuko. Ang aking buhok ay malagkit at mabaho dahil sa juice. Ngunit ang aking mga mata ay nakapikit ng mariin. Ang bawat selula sa aking katawan ay nanginginig sa galit at pait. Ito ba ang kapalit ng 15 taon? Ang ituring na invisible sa sariling pamamahay? Ang maging kutyain ng babaeng sumira sa aking pamilya? Nang makaalis na sila patungo sa opisina, naiwan akong mag-isa sa sala kasama si Doña Aurora. Nakaupo siya sa kanyang tumba-tumba, tila isang reyna na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Narinig mo naman siguro ang sinabi ni Mateo, hindi ba? Ang kanyang malamig na boses ay pumuno sa silid. Kailangan na naming ibenta ang lumang bahay ng Sandoval. Masyado nang malaki ang gastos sa maintenance niyan at kailangan ni Mateo ng dagdag na pondo para sa bago nilang proyekto ni Vanessa. Huwag kang mag-alala. Bibigyan ka naman namin ng kaunting balato para makahanap ka ng matitirhan mo kapag pinaalis ka na namin dito. Ang aking puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang bahay ni tatay, ang tanging lugar na nagpaparamdam sa akin na mayroon pa akong dignidad. Pero Nay, ipinangako po ni Mateo kay tatay na aalagaan niya ang bahay na yon. Iyon na lang po ang natitira sa akin. Ang aking boses ay nanginginig, puno ng pagsusumamo. Ang mga pangako ay napapako, Clarissa. Lalo na kung ang taong pinangakuan ay wala na rito at ang asawang iniwan ay wala ring silbi. Sagot ni Aurora habang tinititigan ang kanyang mga kuko. Mag-empake ka na ng ilang gamit mo dahil sa susunod na linggo, pupunta na rito ang mga buyers para tignan ang titulo. Tumalikod ako at naglakad patungo sa aking maliit na kwarto sa tabi ng kusina. Doon, sa dilim, naramdaman ko ang lamig ng isang itim na envelope sa ilalim ng aking unan. Ang envelope na iniwan ng abogado ni tatay na matagal ko nang hindi binubuksan dahil sa takot. Takot na baka kapag nalaman ko ang katotohanan, mawalan ako ng dahilan para manatili sa tabi ni Mateo. Ngunit ngayon, sa gitna ng aking pagkakaubos, wala na akong ibang matatakutan. Dahan-dahan kong binuksan ang envelope. Sa loob nito ay may isang susi at isang dokumentong may selyo ng bangko. Habang binabasa ko ang bawat salita, ang aking mga luha
ay nagsimulang pumatak sa papel. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng isang matinding revelasyon. Sino nga ba ang tunay na may-ari ng lahat ng ito? Ang liwanag ng buwan na sumisilip sa siwang ng bintana ay tila isang mapanghusgang mata na nakatingin sa akin. Sa loob ng aking maliit at masikip na silid, ang tanging maririnig ay ang mabilis at kinakabahang pagtibok ng aking puso na tila isang ibong nagpupumigla sa loob ng hawla. Ang mga dokumentong hawak ko ay tila nagbabaga, nagbibigay ng init na hindi ko naramdaman sa loob ng 15 taon. Ang titulong nakasulat sa itaas, Sandoval Trust and Holdings, ay ang pangalang matagal ko nang ibinaon sa limot para lamang maging isang simpleng asawa ni Mateo. Hindi ko na pwedeng palampasin ang gabing ito. Kailangan kong kumilos bago pa tuluyang mawala ang lahat, bago pa maging abo ang huling alaala ni tatay. Dahan-dahan kong isinuot ang aking lumang itim na jacket at kinuha ang tanging pitaka na may lamang iilang barya. Ang bawat paghakbang ko sa pasilyo ng malaking bahay ay tila isang paglakad sa ibabaw ng mga itlog. Ang sahig na kahoy ay naglalabas ng mahinang tunog sa ilalim ng aking mga paa. Isang tunog na sa katahimikan ng gabi ay tila isang malakas na babala. Huminto ako sa tapat ng silid ni Mateo at Vanessa. Mula sa loob, narinig ko ang mahinang hilik ni Mateo at ang malanding hagik-gik ni Vanessa na tila nananaginip ng marangyang buhay. Ang pait ay muling bumalong sa aking lalamunan, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong determinasyon. Inabot ko ang dulo ng hagdan at mabilis na lumabas patungo sa likod na pinto, kung saan ang malamig na hangin ng madaling araw ay agad na humalik sa aking balat. Naglakad ako patungo sa isang lumang simbahan sa dulo ng bayan, ang lugar kung saan sinabi sa sulat na matatagpuan ko ang taong makakatulong sa akin. Ang tunog ng aking mga hakbang sa semento ay sinasabayan ng mahinang kaluskos ng mga tuyong dahon na itinatangay ng hangin. Bawat anino na nakikita ko sa gilid ng kalsada ay tila isang banta. Tila ba anumang sandali ay lilitaw si Mateo upang hilingin ang aking pagbabalik sa pagiging alipin. Pagdating ko sa harap ng lumang pinto ng simbahan, isang matandang lalaki na naka-Amerikana ang nakatayo sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkilala at isang uri ng respeto na matagal ko nang hindi nararanatan. Senyora Clarissa, sa wakas, nagpa siya kayong buksan ng sobre. Ang boses niya ay malalim at tila nanggaling pa sa nakaraan. Siya si Attorney Valdez, ang pinagkakatiwalaang kaibigan ni tatay. Attorney, hindi ko po maintindihan. Bakit ngayon lang? Bakit hinayaan ni tatay na maghirap ako ng ganito? Ang aking tinig ay nanginginig. Puno ng mga tanong na 15 taon kong kinikimkim. Inabot niya sa akin ang isang lumang pluma, ang plumang ginagamit ni tatay nung nabubuhay pa siya. Ang inyong ama ay kilala, ang inyong puso, Clarissa. Alam niyang ang pag-ibig niyo kay Mateo ay bulag. Inilagay niya ang lahat ng ari-arian sa isang trust fund na ikaw lamang ang pwedeng magbukas kapag napatunayan mong ang taong pinagkakatiwalaan mo ay hindi karapat-dapat. Ang susi ay nasa iyong mga kamay, anak. Hindi ka naghihirap dahil sa kawalan, kundi dahil sa labis mong pagbibigay. Nang hawakan ko ang plumang iyon, tila may kuryenteng dumaloy sa aking mga daliri. Hindi lamang ito isang panulat, ito ang aking sandata. Ang bigat ng 15 taon ng pagtitiis ay tila unti-unting nababawasan, napapalitan ng isang malamig na apoy ng hustisya. Sa bawat kurit ng tinta sa aking isipan, nakikita ko ang bawat sampal, bawat pagmaliit at bawat pagtataksil na ginawa sa akin. Sino si Don Vicente? Tanong ko. Naaalala ang pangalang nakasulat sa ilalim ng mga dokumento. Siya ang tanging taong nakakaalam ng tunay mong halaga sa labas ng pamilya imperial. At siya rin ang taong magiging tulay mo para mabawi ang Sandoval Empire
Sagot ni Attorney Valdez habang tinititigan ang mga bituin sa langit. Habang nag-uusap kami sa ilalim ng proteksyon ng simbahan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa di kalayuan. Ang tunog ng pagpatay ng makina ay nagdulot ng panibagong kaba sa aking dibdib. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang matangkad na lalaki na nakasuot ng formal na kasuotan ang bumaba. Ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik sa paligid. Dahan-dahan siyang lumapit sa amin. Ang bawat hakbang niya ay puno ng awtoridad, isang uri ng kapangyarihan na hindi kailanman magkakaroon ang isang tulad ni Mateo. Huminto siya sa harap ko at dahan-dahang itinungo ang kanyang ulo. Isang kilos ng paggalang na tila hindi nararapat para sa isang babaeng mukhang katulong sa kanyang suot. Senyora Clarissa, ang kanyang boses ay tila isang malalim na himig na nagpapatigil sa tibok ng aking puso. Hinihintay ka na ni Don Vicente, panahon na para bawiin ang sayo. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng mga taong umabuso sa iyong kabutihan? Tumingin ako sa likod, sa direksyon ng bahay ni Mateo, kung saan nananatili ang aking mga luha at pait. Pagkatapos ay tumingin ako sa plumang hawak ko at sa lalaking nasa harap ko. Handa na ako. Ang aking sagot, maikli, ngunit puno ng paninindigan na hindi na kailanman mababali. Ngunit bago pa kami makapasok sa sasakyan, narinig ko ang tunog ng isang pamilyar na busina mula sa kalsada. Ang ilaw ng sasakyan ni Mateo ay tumama sa aming kinaroroonan. Ang puso ko ay tila tumalon sa aking lalamunan. Anong ginagawa niya rito sa ganitong oras? Alam na ba niya? Clarissa! Anong ginagawa mo rito sa labas ng ganitong oras? Ang galit na boses ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Kasunod ang tunog ng marahas na pagbukas ng pinto ng kanyang sasakyan. Ang silaw ng ilaw mula sa sasakyan ni Mateo ay tila isang malupit na interogasyon na tumatama sa aking mukha. Nanliit ang aking mga mata, hindi dahil sa liwanag, kundi dahil sa matinding kirot ng puso na dulot ng kanyang tinig. Ang bawat hakbang niya palapit sa akin ay sinasabayan ng mabibigat na paghinga, isang tanda ng kanyang naglalagablab na galit na tila anumang sandali ay susunog sa aming kinaroroonan. Clarissa, tinatanong kita, anong ginagawa mo rito sa labas ng 10 oras ng gabi? Ang boses ni Mateo ay puno ng pang-uuyam habang tinititigan ang lalaking nasa harap ko at si Attorney Valdez. At sino ang mga ito? Huwag mong sabihing sa dumi mong, yan, nakahanap ka pa ng papatol sa'yo sa gilid ng kalsada? Naramdaman ko ang pag-igting ng mga panga ng lalaking kasama ko. Ngunit bago pa siya makakilos, mabilis siyang pinigilan ng tingin ni Attorney Valdez. Isang hudyat na hindi pa ito ang tamang panahon para ilabas ang aming alas. Mateo, pauwi na ako. Nagdasal lang ako sa loob dahil hindi ako makatulog. Ang aking tinig ay malamig. Walang emosyon. Tila isang patay na dagat sa gitna ng bagyo. Hindi ko hinayaang makita niya ang panginginig ng aking mga kamay na mahigpit na nakakapit sa pluma ni tatay sa loob ng aking bulsa. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Mateo. Isang tawang puno ng kawalan ng respeto. Nagdasal? Sa ganitong hitsura, mukha kang basahan na itinapon sa labas ng simbahan. Halika rito. Uuwi tayo at may mahalagang okasyon bukas. Huwag mong ipahiya ang pangalan ko sa harap ng mga bisita ni Vanessa. Marahas niyang hinawakan ang aking braso at kinaladkad patungo sa sasakyan. Bago niya ako tuluyang maisakay, lumingon ako kay Attorney Valdez at sa misteryosong lalaki. Sa dilim ng gabi, ang kanilang mga mata ay nagbigay sa akin ng isang pangakong hindi mapapako. Ang pangakong ang gabing ito, ang huling gabi, na magiging alipin ako sa sarili kong buhay. Kinabukasan, ang bahay ay tila isang pugad ng mga abalang bubuyog. Isang malaking charity gala ang gaganapin sa gabi at si Vanessa ang itinalaga ni Mateo na maging bida ng okasyon. Ang buong mansyon ay puno ng mga mamahaling bulaklak at mga caterer
na pabalik-balik sa kusina. Clarissa, bilisan mo riyan. Bakit hindi pa handa ang isusuot ko? I told you to steam my dress 2 hours ago. Ang matinis na boses ni Vanessa ay umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdan. Pilit kong kinalma ang aking sarili habang daladala ang mabigat na gown na tila gawa sa mga pangarap na ninakaw niya sa akin. Pagpasok ko sa kanyang silid, nakita ko siyang nakaupo sa harap ng salamin habang tinititigan ang kanyang sarili nang may labis na paghanga. You know, Clarissa, dapat magpasalamat ka sa akin, wika ni Vanessa habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo mararanasan ang tumira sa ganito kagandang bahay. Kaya bilang ganti, kailangan mong maging yaya ko ngayong gabi. Gusto kong ikaw ang mag-aabot ng drinks ko at mag-aayos ng buntot ng gown ko sa harap ng mga kamera. I want the world to see how charitable I am, even to a pathetic woman like you. Nanatili akong tahimik habang maingat na isinasabit ang gown. Sa bawat galaw ko pinagmamasdan ko ang mga maling desisyon ni Mateo sa mga papeles na nakakalat sa mesa ni Vanessa. Nakita ko ang isang invoice para sa isang offshore account, isang malaking halaga ng pera mula sa kumpanya ang palihim na inililipat sa pangalan ni Vanessa. Vanessa, baka masunog ang gown mo kung hindi ako mag-iingat. Ang tanging sagot ko, isang paalala na may hawak akong kapangyarihan kahit sa pinakamaliit na paraan. Dumating ang gabi ng gala. Ang mansyon ay napuno ng mga kilalang tao sa lipunan. Suot ang aking uniforme bilang katulong, isang puting apron sa ibabaw ng aking lumang damit. Nagsimula akong magsilbi. Bawat tingin ng mga bisita ay puno ng awa o pandidiri. Ngunit hindi ko yon pinansin. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa bawat galaw ni Mateo at Vanessa. Habang nagpapatuloy ang tawanan at tugtugan, napansin ko si Vanessa na palihim na lumabas patungo sa balkonahe sa likod ng bahay, malayo sa mga kamera at sa paningin ni Mateo. Dahan-dahan akong sumunod. Ang aking mga hakbang ay tila isang anino sa dilim. Mula sa likod ng malalaking halaman, nakita ko si Vanessa na may kasamang isang lalaking hindi si Mateo. Ang lalaki ay nakasuot ng barong at tila isang makapangyarihang tao sa gobyerno. Don't worry, hon. Kaunting tiis na lang. Narinig kong bulong ni Vanessa habang nakasandal sa dibdib ng lalaki. Kapag nakuha ko na ang huling pirma ni Mateo sa transfer ng shares, iiwan ko na ang lalaking yan. He's just a tool for our plans. Soon, ang Sandoval Empire ay magiging atin na. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi sa gitna ng kadiliman. Ang bawat salita nila ay tila mga huling pako sa kabaong ni Mateo. Habang iniisip ni Mateo na siya ang hari, hindi niya alam na ang kanyang reyna ay isa palang ahas na handang tuklawin siya anumang oras. Ngunit bago pa ako makatago ng tuluyan, isang pamilyar na tunog ng pagbagsak ng baso ang narinig sa likuran ko. Clarissa? Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Mateo ay puno ng pagkabigla at nagbabadyang galit habang nakatayo sa may pintuan ng balkonahe. Hawak ang isang baso ng alak na ngayon ay basag na sa kanyang paanan. Ang kanyang paningin ay lumipat mula sa akin patungo sa 2 taong nagmamadaling naghiwalay sa dilim. Ang hangin sa balkonahe ay tila naging yelo sa lamig nang magtama ang paningin namin ni Mateo. Sa kanyang paanan, ang mga piraso ng basag na kristal ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tila mga luha ng isang kahapong hindi na mababalik. Ang galit sa kanyang mga mata ay hinaluan ng isang uri ng kalituhan habang ang kanyang tingin ay pabalik-balik sa akin at sa madilim na sulok kung saan mabilis na lumayo ang lalaking kasama ni Vanessa. Clarissa, tinatanong kita, anong ginagawa mo rito at bakit mo ako sinusundan? Ang boses ni Mateo ay nanginginig sa puot, ngunit bago pa ako makasagot, isang malambing at mapanlinlang na tinig ang sumingit sa dilim.
Oh, Mateo sweetheart, nandyan ka pala. Wika ni Vanessa habang lumalabas mula sa anino. Maayos na maayos ang suot at tila walang nangyaring anuman. Ito namang si Clarissa. Kanina pa ako sinusundan. Akala ko nga ay kung sinong magnanakaw. Pinagsabihan ko lang siya tungkol sa mantsa sa gown ko. Pero bigla siyang tumakbo rito sa labas. I think she's losing her mind, Mateo. Masyado na siyang obsessed sa atin. Tumingin si Mateo sa akin ng may pandidiri. Totoo ba yon, Clarissa? Maging dito ba naman sa harap ng mga bisita ay gagawa ka ng eksena? Umalis ka sa harap ko bago ko makalimutang babae ka. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakatayo ng tuwid, tila isang rebulto ng pasensya. Tinitigan ko si Vanessa, ang mapula niyang mga labi na kani-kanina lang ay humahalik sa iba. At si Mateo, ang lalaking pilit binubulag ang sarili sa katotohanan. Tumalikod ako ng walang imik, bit-bit ang isang lihim na sapat na para wasakin ang kanilang mundo. Ngunit alam kong hindi pa ito ang tamang panahon. Lumipas ang ilang araw at ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang balat kayo para sa isang nagbabadyang unos. Isang umaga, habang naglilinis ako sa library, narinig ko ang malakas na pagbagsak ng telepono sa mesa ni Mateo. Anong ibig mong sabihin na rejected ang loan ko? Alam mo ba kung sinong kausap mo? Ang Imperial Group ito. Sigaw ni Mateo sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon, isang tunog na kailanman ay hindi ko narinig sa kanya. Mateo, ano ba yang ingay na yan? Naririnig ka hanggang sa kusina. Pumasok si Doña Aurora, dala-dala ang kanyang abaniko na mabilis niyang iwinagayway. Inay, ang bangko. Ayaw nilang maglabas ng pondo. Sinasabi nila na may isang misteryosong stockholder na bumabawi ng lahat ng garantiya sa kumpanya. Kung hindi ako makakakuha ng puhunan sa loob ng 2 linggo, mapapasa kamay ng iba ang kontrol sa Sandoval Imperial. Ang mga kamay ni Mateo ay nanginginig habang hinahawakan ng kanyang ulo. Mabilis na tumingin si Doña Aurora sa akin, na noon ay tahimik na nagpupunas ng mga libro sa sulok. Ikaw na babae ka. Mula nang dumating ang malas mong mukha sa bahay na ito ngayong linggo, puro kamalasan na ang nangyayari sa anak ko. Ikaw ang nagdadala ng sumpa rito. Isang malutong na mura ang binitiwan niya bago niya ako tinulak paalis sa kanyang dinadaanan. Hindi ko sila pinansin. Sa loob ng aking bulsa, naramdaman ko ang bawat mensaheng natatanggap ko mula kay Attorney Valdez. Ang bawat pisong nawawala sa kanila ay isang hakbang patungo sa aking paglaya. Ako ang misteryosong stockholder na yon. Ang perang akala nila ay kanila, ay dahan-dahang bumabalik sa tunay na may-ari. Nang makalabas ang mag-ina sa silid, naiwan akong mag-isa sa harap ng isang malaking salamin sa dulo ng pasilyo. Dahan-dahan kong tinanggal ang aking apron at ang tali ng aking buhok. Tinitigan ko ang aking refleksyon. Sa loob ng 15 taon, ang nakikita ko lang ay isang matanda, pagod at talunang babae. Ngunit ngayon, sa ilalim ng mga matang puno ng pait, nakita ko ang isang Clarissa na matagal ko nang kinalimutan, ang matapang na anak ni Don Vicente Sandoval, ang babaeng marunong lumaban. Ang tunay na reyna ng imperyong ito. Hinawakan ko ang aking mukha. Ang balat ko ay tuyo. Ang aking mga kamay ay may mga kalyo. Ngunit ang aking paningin ay kasing talim na ng isang agila. Kaunti na lang, Mateo. Kaunti na lang. Bulong ko sa hangin. Kinagabihan, habang ang buong bahay ay balot ng tensyon, pumasok si Mateo sa aking maliit na silid sa tabi ng kusina. Hindi siya kumatok. Marahas niyang binuksan ang pinto, sapat na para tumama ito sa dingding at maglikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa aking puso. Ang kanyang mga mata ay mapula, amoy alak siya, at ang kanyang hitsura ay tila isang taong galing sa isang madugong labanan. Lumapit siya sa akin at hinawakan ako ng mahigpit sa magkabilang balikat. Halos ibaon niya ang kanyang mga kuko sa aking balat. Sabihin mo sa akin ang totoo.
Clarissa, ang kanyang boses ay tila isang galing sa ilalim ng lupa, puno ng pagbabanta at pagdududa. Ikaw ba ang may gawa nito? May kinalaman ka ba sa pagkawala ng mga investors ko? Noong gabing iyon sa simbahan, sino ang mga lalaking kasama mo? Tinitigan ko siya ng diretso sa mata, walang kurap, walang takot. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, hindi ako yumuko. Ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay tila isang kwerdas na anumang sandali ay mapuputol. Punasan mo yan, Clarissa. Ayaw ni Vanessa na nadudumihan ang sapatos niya. At bilisan mo, nakakaabala ka sa mga panauhin. Ang boses ni Mateo ay kasing lamig ng yelo na unti-unting pumapatak sa aking pagkatao. Sa gitna ng marangyang hapagkainan, sa ilalim ng mga nagniningning na kristal na chandelier, nakatayo ang aking asawa habang nakatingin sa akin ng may halong puot at pandidiri. Ito ang gabi ng kaarawan ni Doña Aurora at ang mansyong ito ay puno ng mga piling tao sa lipunan, mga taong nakasuot ng seda at ginto, habang ako ay nananatiling suot ang aking kupas na uniforme. May bahid ng uling at pawis mula sa 8 oras na pagluluto sa kusina. 8 oras kong inihanda ang mga pagkaing ito. Ininda ko ang hapdi ng apoy at ang pagod ng aking mga binti para lamang matiyak na magiging perpekto ang handaan ng aking biyenan. Ngunit sa halip na pasasalamat, ang tanging natanggap ko ay ang kautusang lumuhod sa sahig. Dahan-dahan akong bumaba, ang aking mga tuhod ay tumama sa matigas at malamig na marmol na sahig. Ang tunay na pait ay hindi ang pagluhod, kundi ang marinig ang mahinang tawanan ng mga bisita ni Mateo. Sa kanilang paningin, hindi ako ang asawa ng may-ari ng bahay. Ako ay isang hamak na anino na walang pangalan. Oops! I'm so sorry, Clarissa. Masyado kasing madulas ang baso. Wika ni Vanessa nang may mapanuring ngiti. Bigla niyang itinagilid ang kanyang baso ng pulang alak at bago pa ako makaiwas, ang malamig at malagkit na likido ay bumuhos sa aking balikat, dumaloy sa aking likuran, at nag-iwan ng malaking mantsa sa aking puting apron. Naramdaman ko ang pagsikip ng aking lalamunan. Ang bawat patak ng alak na yon ay tila mga luhang hindi ko mailabas. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ang basahan, pilit na pinupunasan ng natapong alak sa tabi ng sapatos ni Vanessa. Sa bawat kuskus ko, nararamdaman ko ang pagguho ng huling kuta ng aking pasensya. Ang pait sa aking dibdib ay tila isang malaking bukol na hindi ko malunok. Bakit ko ba hinayaang tratuhin ako ng ganito ng mga taong nabubuhay lamang sa perang hindi naman talaga sa kanila? Ano ba, Clarissa? Ang bagal mo. Huwag mo kaming hiyain dito sa harap ng mga kaibigan ko. Sigaw ni Doña Aurora habang iwinagayway ang kanyang kamay na puno ng mga diamante. Pagkatapos mo riyan, bumalik ka sa kusina at hugasan mo ang lahat ng pinagkainan. Ayaw kong makita ang mukha mo rito sa sala hanggang hindi tapos ang party. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Mateo na sinasabayan ng tawanan ng kanyang mga kasosyo sa negosyo. Pagpasensyahan niyo na ang yaya namin. Masyado kasing mabagal kumilos, parang pagong. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng aking isipan ay naputol. Ang bawat sampal, bawat pagmaliit, at bawat pagtataksil na naranasan ko sa loob ng 15 taon ay tila isang malakas na agos na bumuhos sa aking kamalayan. Dahan-dahan akong tumayo. Hindi ako yumuko. Hindi ko itinago ang aking muka. Tinitigan ko si Mateo ng diretso sa kanyang mga matang puno ng kayabangan na hindi alam na ang lupang kinatatayuan niya ay dahan-dahan nang lalamunin ng katotohanan. Ang kislap ng galit sa aking paningin ay tila isang kidlat na nagpatahimik sa buong hapagkainan. Clarissa, anong ginagawa mo? Bumalik ka sa kusina. Muling utos ni Mateo. Ngunit sa pagkakataong ito, may bakas na ng kaba sa kanyang boses. Dahan-dahan kong tinanggal ang aking apron
na basang-basa ng alak at inihulog ito sa sahig, sa gitna mismo ng hapagkainan. Ang tunay na halaga ng bawat pagkaing kinakain nila, ang bawat hiyas na suot nila, ay nagmula sa aking mga sakripisyo. Ngunit ang gabing ito, ang huling gabi na pagsisilbihan ko ang kanilang kasinungalingan. Mateo, Aurora, Vanessa. Binigkas ko ang kanilang mga pangalan ng may isang uri ng awtoridad na ngayon ko lang naramdaman. Mabusog sana kayo sa huling hapunang ito. Dahil bukas, hinding-hindi nyo na malilimutan ang pangalang Clarissa Sandoval. Lumakad ako palayo nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang ko sa marmol na sahig ay naglilikha ng isang matatag na tunog, isang deklarasyon ng aking muling pagkabuhay. Nang marating ko ang pintuan ng mansyon, naramdaman ko ang isang malaking bulaklak na nasa may gate. Isang basket ng mga puting liryo na walang pangalan. Tanging isang maliit na card ang nakalagay. Ang tunay na reyna ay handa nang umupo sa kanyang trono. Nanginginig ang aking mga daliri habang hinahawakan ng card. Sino ang nagpadala nito? May nakakaalam ba sa aking plano? Clarissa! Bumalik ka rito. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Ang sigaw ni Mateo ay narinig ko mula sa loob ng bahay, kasunod ang tunog ng mabibigat na hakbang na humahabol sa akin. Ang hangin sa loob ng malawak na conference room ng Imperial Group ay tila punong-puno ng kuryente. Isang uri ng tensyon na nakakasuffocate sa bawat hininga. Sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa makintab na mahogany, nakaupo si Mateo na tila isang hari sa kanyang trono. Maayos ang kanyang suot na suit, ang kanyang buhok ay walang kahit isang hibla na wala sa lugar, at ang isang mapanuyang na ngiti ay nakaukit sa kanyang mga labi habang nakatingin sa mga board members. Ladies and gentlemen, today is a historic day. Ang boses ni Mateo ay puno ng kumpiyansa. Isang uri ng kayabangang nagmumula sa paniniwalang kontrolado niya ang tadhana. Sa kabila ng mga maliliit na aberya sa pondo, ang pagsasanib ng Imperial Group at ng kumpanya ni Vanessa ay magsisimula na ngayon. This merger will make us unstoppable. Sa tabi niya, si Vanessa ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang muka ay puno ng tagumpay. Ang bawat sulyap niya kay Mateo ay tila isang pag-aari. Isang pagpapatunay na nakuha na niya ang lahat ng nais niya. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, ang dahan-dahang pagpihit ng trangka ng pinto ay lumikha ng isang mahinang tunog na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang malakas na pagbukas ng pinto ay sinundan ng isang katahimikang tila bumabalot sa buong silid. Isang babae ang pumasok. Hindi ito ang Clarissa na kilala nila. Hindi ang babaeng amoy bawang, suot ang kupas na damit, at laging nakayuko sa takot. Ang babaeng nakatayo sa harap nila ngayon ay suot ang isang eleganteng black silk gown na tila yumayakap sa bawat kurba ng kanyang katawan ng may dignidad. Ang kanyang buhok ay maayos na nakabon, nagpapakita ng kanyang maputi at mahabang leeg, at ang kanyang mga mata ay kasing talim ng mga bituin sa madilim na gabi. Clarissa? Ang boses ni Mateo ay naging isang pabulong na sigaw. Ang kanyang mukha ay namutla na tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Anong kabaliwan ito? Security! Bakit niyo hinayaang pumasok ang katulong na ito rito? Security? Oh, Mateo, huwag kang masyadong magmadali. Ang aking tinig ay matatag. Walang panginginig. Bawat salita ay may bigat ng 15 taon ng pagtitiis. Naglakad ako palapit sa mesa. Ang tunog ng aking high heels sa sahig ay tila isang martilyo na nagpapako sa kabaong ng kanyang kasinungalingan. Hindi ako pumasok dito bilang iyong asawa at lalong hindi bilang iyong katulong. Umalis ka rito, Clarissa. You're making a scene. Huwag mong ipahiya ang sarili mo sa harap ng mga investors. Sigaw ni Vanessa. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa insecurity habang pilit na tumatayo. Hindi ko siya tinignan. Ang paningin ko ay nakatuon lamang kay Mateo. Inilapag ko ang isang makapal na folder
Sa ibabaw ng mesa, ang malakas na pagbagsak ng mga dokumento ay yumanig sa katahimikan ng silid, tila isang kulog na nagbabadya ng isang malakas na unos. Basahin niyo ang mga dokumentong yan. Utos ko sa mga board members na ngayon ay litong-lito na sa mga pangyayari. Ang Sandoval Trust and Holdings, ang kumpanyang lihim na nagmamay-ari ng 70% ng shares ng Imperial Group, ay hindi pagmamay-ari ng kung sinong dayuhan. Ito ay sa akin. Ako si Clarissa Sandoval Imperial, ang nag-iisang tagapagmana ni Don Vicente Sandoval. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging masakit sa tenga. Maririnig ang mabilis na paghinga ni Mateo habang binabasa ng legal counsel ang mga papel. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habang buhay na paghihintay. Nakita ko ang bawat butil ng pawis na namumuo sa noon ni Mateo, ang bawat panginginig ng kanyang mga kamay habang napagtatanto niya ang laki ng kanyang pagkakamali. Hindi! Hindi ito maaari. Minanipula mo ang mga dokumentong ito. Bulyaw ni Mateo, ang kanyang kumpiyansa ay tuluyan ng gumuho, napalitan ng isang desperadong galit. Clarissa, ikaw ay isang hamak na babaeng walang alam sa negosyo. Paano mo ito magagawa? Nagagawa ng isang tao ang lahat. Kapag itinulak mo siya sa bangin, Mateo, sagot ko ng may malamig na ngiti. Habang iniisip mo na ako ay isang liability, habang ginagawa mo akong alipin sa sarili nating bahay, tahimik kong binabawi ang bawat piraso ng dangal na ninakaw mo sa pamilya ko. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa pawis ko at sa pera ni tatay na palihim mong kinulimbat. Lumingon ako sa mga board members. Bilang major stockholder, kinakansela ko ang merger na ito at mayroon pa akong isang mahalagang anunsyo. Dahan-dahan akong lumapit kay Mateo hanggang sa maamoy ko ang takot na nagmumula sa kanya. Hinawakan ko ang gilid ng kanyang mesa, ang mesang akala niya ay kailanman ay hindi ko maaabot. Mateo Imperial. Simula sa oras na ito, tinatanggal na kita sa posisyon bilang CEO. In short, fired ka na. At ang mansyon, ang bahay na akala nyo ay sa inyo ni Aurora? Nakapangalan din iyon sa Sandoval Trust. Mayroon kayong 24 na oras para mag-empake at lisanin ang aking ari-arian. Ang mukha ni Mateo ay naging kulay abo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang paniwala at isang uri ng pagkatalo na tila hindi niya matanggap. Si Vanessa naman ay napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mga pangarap na maging reyna ay naglaho na parang bula sa isang iglap. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang pangalan ang pumasok sa aking isipan mula sa mga dokumentong binigay ni Attorney Valdes. Sino ang tunay na pumatay sa negosyo ng aking ama? May isang pirma sa likod ng huling transfer ng shares na hindi kay Mateo. Isang pirma na tila pamilyar, ngunit puno ng misteryo. Clarissa, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Ako ang nagpalaki ng kumpanyang ito. Pagmamakaawa ni Mateo, ang kanyang boses ay halos isang hikbi na lamang habang sinusubukan niyang hawakan ang aking kamay. Mabilis kong iniwas ang aking kamay. Tila ba ang kanyang haplos ay isang dumi na ayaw kong dumikit sa aking balat. Huwag mo akong hawakan, Mateo. Ang panahong kaya mo akong pasunurin ay tapos na. Bukas, siguraduhin mong wala na ang mga gamit niyo ni Aurora sa bahay ko. Kung hindi, ang mga pulis na ang maglalabas sa inyo. Tumalikod ako at naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago ako makalabas, isang matandang boses ang narinig ko mula sa speakerphone ng conference room na hindi ko napansing nakabukas. Hindi pa tapos ang laban, Clarissa. Akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat? May isang sikretong hindi mo pa alam tungkol sa iyong ama. Ang malalaking pintuan ng mansyong dati ay simbolo ng aking pagkaalipin ay nakatayo ngayon bilang isang matatag na hangganan. Sa labas ng tarangkahan, ang tunog ng mabilis na paghinga ni Mateo at ang hysterical na boses ni Doña Aurora ay bumabasag sa katahimikan ng hapon. Hindi sila makapaniwala na ang mga susi na hawak nila
Sa loob ng maraming taon ay hindi na gumagana sa mga kandadong pinalitan ko sa loob lamang ng 1 oras. Buksan mo ito, Clarissa. Wala kang karapatang gawin ito sa amin. Bahay ko ito. Ang sigaw ni Mateo ay puno ng desperasyon. Ang kanyang suit na kanina ay napakaayos ay ngayon ay lukot-lukot na. At ang kanyang muka ay kasing pula ng apoy sa tindi ng galit at hiyang nararamdaman. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, hindi upang papasukin sila, kundi upang ipakita sa kanila ang katotohanan. Nakatayo ako sa loob ng foyer. Ang liwanag ng hapon ay tumatama sa aking likuran. Nagbibigay sa akin ng isang aninong tila isang higante sa kanilang paningin. Hindi mo na bahay ito, Mateo. At sa totoo lang, kailanman ay hindi ito naging iyo. Ang aking boses ay kalmado. Bawat salita ay tila isang malamig na patak ng tubig sa nagbabagang bakal. Ang bawat hollow block, bawat piraso ng semento, at bawat kagamitan dito ay binili gamit ang perang ninakaw mo sa kumpanya ni tatay. Ngayong nabawi ko na ang lahat. Wala ka ng kahit 1 pulgada ng lupang matatapakan dito. Anak? Clarissa, mag-usap tayo ng maayos. Biglang nagbago ang tono ni Doña Aurora. Ang kanyang boses na dati ay puno ng pangmaliit ay ngayon ay naging malambot. May bahid ng pekeng luha sa kanyang mga mata. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Kami ang tumanggap sa iyo noong wala kang matuluyan. Pinakain ka namin, binihisan. Turing ko sa iyo ay parang tunay na anak. Huwag mo naman kaming itapon sa kalsada na parang mga basura. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Utang na loob? Ang salitang yan, ang naging tanikala ko sa loob ng 15 taon. Ang salitang yan ang ginamit nila upang sipsipin ang bawat lakas at pangarap ko. Naglakad ako palapit sa kanya. Bit-bit ang isang lumang basahan. Ang basahang ginamit ko kaninang umaga para linisin ang kanilang kalat bago ako pumunta sa meeting. Dahan-dahan ko itong inabot kay Doña Aurora at inilagay sa kanyang nanginginig na mga kamay na puno ng mga mamahaling alahas na alam kong ibebenta rin niya mamaya para lang makakain. Ito ang balatong ibibigay ko sa inyo, Nay. Ang aking bulong ay tila isang sumpa na naging totoo. Iyan ang simbolo ng 15 taon ng paglilingkod ko sa inyo ng walang bayad. Iyan ang bagay sa inyo ngayon, ang maglinis ng sarili ninyong kalat. Tapos na ang panahon na ako ang tagapunas ng inyong mga dumi. Napaatras si Aurora. Ang kanyang mukha ay tila isang basong nabasag sa matitigas na bahagi ng sahig. Si Vanessa naman, na kanina pa nakatago sa likod ni Mateo, ay dahan-dahang umaatras patungo sa kanilang sasakyan. Tila ba naghahanap na ng paraan kung paano tatalon sa lumulubog na barko. Clarissa, akala mo ba ay nanalo ka na? Muling sumigaw si Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasugatan at wala nang matakbuhan. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Mas pipiliin kong makita kang hantong sa wala kaysa hayaan kang kunin ang lahat ng pinaghirapan ko. Nakita ko ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa isang uri ng kadilimang hindi ko pa nakikita noon. Dahan-dahan niyang isinoket ang kanyang kamay sa loob ng kanyang jacket. Ang bawat segundong lumilipas ay tila bumabagal. Ang tunog ng hangin sa paligid ay naging isang malakas na ugong sa aking pandinig. Ang tunog ng metal na nagkiskisan ay bumasag sa katahimikan. Mula sa loob ng kanyang jacket, inilabas ni Mateo ang isang itim na baril. Ang bawat kamay niya ay nanginginig sa desperasyon. Ang dulo ng baril ay nakaturo ng direkta sa aking dibdib. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumama sa bakal ng sandata. Tila isang masamang pangitain ng dugong maaaring dumanak. Kung hindi ka mapapasa akin ang mansyong ito, walang sino mang makakakuha nito. Ang sigaw ni Mateo ay puno ng baliw na tawa habang ang kanyang daliri ay dahan-dahang humihigpit sa gatilyo. Diyan ka magaling, Clarissa, ang manira ng buhay. Ngayon, tignan natin kung maililigtas ka ng mga shares mo. Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng aking puso.
Ang bawat alaala ng aming pagsasama ay tila naglaho, napalitan ng malamig na katotohanang ang lalaking minahal ko nang higit sa aking buhay ay siya ring lalaking nakahandang kumuha nito para lamang sa kanyang ego. Sa gitna ng takot, tanging isang pangalan ang pumasok sa aking isipan, ang misteryosong tinig sa telepono kanina. May kinalaman ba ito sa banta ni Mateo ngayon? Ang itim na dulo ng baril ay tila isang walang hanggang kadiliman na nakatitig ng diretso sa aking mga mata. Sa gitna ng init ng papalubog na araw, naramdaman ko ang isang kakaibang lamig na gumagapang mula sa aking mga paa hanggang sa aking dibdib. Ang bawat panginginig ng kamay ni Mateo ay tila isang hudyat ng kamatayan na anumang sandali ay magaganap. Ngunit sa halip na tumakbo o sumigaw, nanatili akong nakatayo. Ang aking hininga ay mabagal at malalim. Tila ba ang takot ay napalitan na ng isang matinding pagkapagod sa 15 taon naming pagtatalo. Gawin mo, Mateo, iputok mo. Ang aking boses ay isang bulong na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang libingan. Iyan lang naman ang alam mong gawin, hindi ba? Ang sumira ng buhay dahil sa sarili mong kahinaan. Iyan din ang ginawa mo kay tatay 15 taon na ang nakalilipas. Natigilan si Mateo. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng galit ay biglang nagkaroon ng bakas ng pagkagulat at takot. Ang dulo ng baril ay dahan-dahang bumaba ng bahagya, ngunit ang kanyang pagkakahawak dito ay nananatiling mahigpit. Anong pinagsasabi mo? Ang boses ni Mateo ay nanginginig. Pilit na itinatago ang isang lihim na tila pilit na kumakawala sa kanyang lalamunan. Alam ko na ang lahat, Mateo. Noong gabing bumagsak ang Sandoval Empire, hindi yun dahil sa maling desisyon ni tatay. Ikaw ang nag-leak ng mga confidential documents sa mga kalaban natin. Ikaw ang naglagay ng mga pekeng ebidensya para mabilanggo siya sa sarili niyang kumpanya. Ang bawat salita ko ay tila isang hagupit ng latigo sa kanyang konsensya. Minahal kita, Mateo. Ibinigay ko sa iyo ang lahat dahil akala ko ay ikaw ang naging sandigan ni tatay noong mga huling sandali niya. Pero ikaw pala ang anay na unti-unting umubos sa amin mula sa loob. Pamnisambe kinit awawan gidesi. Isang mapait at baliw na tawa ang pinakawalan ni Mateo. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay lumitaw sa tindi ng emosyong pilit niyang sinusugpo. Oh, ako nga! At alam mo ba kung bakit? Sigaw niya, ang bawat salita ay puno ng lason. Dahil sa bawat oras na tinitignan ako ng tatay mo, nararamdaman kong wala akong kwenta. Palagi niyang ipinapamukha sa akin na swerte lang ako dahil pinakasalan ko ang prinsesa niya. Pagod na akong maging anino mo, Clarissa. Gusto kong maramdaman na ako ang hari, na ako ang may hawak ng kapangyarihan. Naramdaman ko ang pagdurog ng aking puso sa huling pagkakataon. Ang lalaking pinag-alayan ko ng aking kabataan at dangal ay ang lalaki palang pumatay sa kaligayahan ng aking ama. Ang bawat haplos niya noon ay tila isang bakas ng dugo na hindi ko napansin dahil sa bulag na pag-ibig. Hindi ka naging hari, Mateo. Naging isa kang magnanakaw. Ang aking sagot ay puno ng pait. At ang magnanakaw ay palaging nahuhuli sa huli. Dahan-dahan kong inilabas mula sa aking bulsa ang plumang iniwan ni tatay. Sa ilalim ng liwanag ng araw, ang ginto nitong dulo ay kuminang ng may kakaibang tapang. Hinawakan ko ito ng mahigpit. Tila ba ito ang huling koneksyon ko sa katarungang matagal na nawala? Ang plumang ito, ang ginamit mo para pirmahan ang paglilipat ng mga shares ni tatay sa pangalan mo habang siya ay nasa banig ng karamdaman. Ngunit hindi mo alam, Mateo, may isang testigo na nakakita sa lahat. Isang testigo na 15 taon mong pinatahimik, pero ngayon ay nakahandang magsalita. Sa gitna ng aming pagtatalo, isang puting sasakyan ang mabilis na huminto sa harap ng tarangkahan. Ang tunog ng marahas na pagpreno ay lumikha ng isang makapal na usok ng alikabok sa paligid. Mula sa loob,
Lumabas ang lalaking nakilala ko sa simbahan kasama si Attorney Valdez at isang matandang babae na nakasakay sa wheelchair, ang dating sekretarya ni tatay na akala ng lahat ay pumanaw na sa isang aksidente. Ang mukha ni Mateo ay naging kasing puti ng papel. Ang baril sa kanyang kamay ay dahan-dahang bumabagsak habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Clarissa, huwag! Ang tanging naisambit niya, isang huling pagmamakaawa ng isang taong wala ng matakbuhan. Ngunit sa tindi ng kanyang desperasyon at sa takot na mabilanggo, muling humigpit ang kanyang hawak sa baril. Isang mabilis na paggalaw ang ginawa niya. Tila ba susubukan niyang itutok ang baril sa matandang babae. Hindi ko na napag-isipan ang aking gagawin. Tumakbo ako, patungo sa kanya, pilit na inaagaw ang sandata. Ang tunog ng pakikipagbuno, ang pagkakiskis ng mga sapatos sa semento, ang mabibigat na paghinga, at ang tunog ng pagtama ng metal sa aming mga buto ay pumuno sa hangin. Sa gitna ng aming pag-aagawan, isang malakas na tunog ng pagputok ang yumanig sa buong paligid, sapat na para patigilin ang lahat ng galaw ng mundo. Naramdaman ko ang isang mainit na likido na dumadaloy sa aking mga daliri. Ang bawat mukha ng mga taong nakapaligid sa amin ay napuno ng sindak. Ang katahimikan ay naging masakit, tila isang kumot na bumabalot sa isang trahedyang hindi inaasahan. Sino sa aming dalawa ang tinamaan? At sa pagbagsak ng katawan sa malamig na semento, ang huling nakita ko ay ang mukha ni Mateo na puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Ang mainit na likido na dumaloy sa aking mga daliri ay hindi nagmula sa aking sariling sugat. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan na sumunod sa pagputok ng baril, dahan-dahang napaluhod si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit, habang ang kanyang nanginginig na kamay ay nakadiin sa kanyang tagiliran kung saan unti-unting kumakalat ang isang malaking pulang mantsa sa kanyang formal na damit. Hindi sa akin tumama ang bala, kundi sa mismong taong nagbalak na kumitil sa aking buhay sa gitna ng aming pag-aagawan. Bumagsak si Mateo sa malamig na semento. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at kapos. Wala akong naramdamang tagumpay nang makita siyang nakahandusay at walang kalaban-laban. Sa halip, isang matinding bigat ang dumagan sa aking dibdib. Isang malungkot na pagtatapos sa isang kwentong pinagsimulan namin ng puno ng pangarap. Ang malamig na amoy ng gamot at ang matalim na puting ilaw ng pasilyo ng ospital ay sumalubong sa akin pagkatapos ng ilang oras. Nakaupo ako sa isang malamig na upuang bakal sa labas ng emergency room. Sa di kalayuan, rinig na rinig ko ang pag-iyak at pagmamakaawa ni Doña Aurora sa mga nurse. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila nawalan ng ningning sa gitna ng desperasyon ng isang inang nanganganib mawalan ng anak. Kailangan po ng agarang operasyon ng inyong anak para matanggal ang bala at maampat ang internal bleeding. Ang paliwanag ng doktor, ang kanyang tinig ay nagdadala ng isang mabigat na katotohanan. Ngunit kailangan po muna nating bayaran ang deposito para masimulan ang mga procedures. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Aurora habang pilit na tinatawagan ang numero ni Vanessa sa kanyang telepono. Ang tunog ng automated voice na nagsasabing hindi maabot ang numero ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa pasilyo. Tila isang malupit na panunuya sa kanilang kalagayan. Maya-maya pa, dumating ang isang kaibigan ni Mateo na nagtatrabaho sa bangko, dala ang isang balitang tuluyang nagpabagsak sa mundo ng matanda. Bago pa man mangyari ang aksidente, nilimas ni Vanessa ang lahat ng natitirang pera sa kanilang lihim na joint account. Tinangay ng babaeng itinuring nilang Reyna ang huling sentimo na magdudugtong sana sa buhay ni Mateo. Saan dinala ni Vanessa ang ganoon kalaking halaga sa loob lamang ng maikling oras? May kasabwat ba siyang mas malaki pa sa aming inaakala? Napaluhod si Doña Aurora sa harap ko. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa aking mga sapatos. Clarissa, anak, parang awa mo na. Iligtas mo ang asawa mo. Alam kong marami kaming kasalanan sa'yo, pero huwag mo siyang hayaang mamatay.
Wala na kaming malalapitan. Tinakbuhan na kami ng babaeng iyon. Tinitigan ko ang matandang babae na nakaluhod sa aking harapan. Ito ang parehong babaeng nagpapunas sa akin ng sahig at nagtapon ng aking mga damit sa bodega. Sa pagkakataong ito, nasa aking mga kamay ang kapangyarihan para tuluyan silang tapusin. Pwede akong tumalikod at hayaan ang karma na gawin ang kanyang trabaho. Pwede kong sabihin na ito ang kabayaran sa 15 taon ng aking pagluha at sa ginawa nilang panlilinlang sa aking ama. Ngunit nang sumilip ako sa maliit na salamin ng pinto ng operating room at makita ang maputlang mukha ni Mateo na nakakabit sa mga tubo, naramdaman ko ang paglamig ng aking galit. Kung hahayaan ko siyang mamatay dahil sa kawalan ko ng awa, ano ang ipinagkaiba ko sa kanila? Ang katarungan ba ay nasusukat sa dami ng dugong dumanak? Dahan-dahan kong inalalayan si Doña Aurora patayo. Nilapitan ko ang billing section at tahimik na inabot ang aking bank card. Binayaran ko ang bawat sentimong kailangan para sa operasyon niya. Hindi ko ito ginawa dahil mahal ko pa siya. Ginawa ko ito dahil ako ay isang tao at ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkitil ng buhay, kundi ang pagpapanatili ng sarili mong kabutihan sa kabila ng kasamaan ng iba. Buhayin natin si Mateo upang harapin niya ang batas ng dilat ang mga mata. Makalipas ang ilang oras, matapos ideklarang ligtas si Mateo, pinayagan akong makapasok ng saglit sa intensive care unit. Ang regular na pagtunog ng makina na nagbabantay sa kanyang pintig ay tila isang malungkot na kanta ng isang talunang kaluluwa. Lumapit ako sa gilid ng kanyang higaan. Nakapikit siya. Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng bakas ng kayabangan. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang malamig na kamay. Ang haplos na ito ay hindi nagdadala ng pag-ibig ng isang asawa at walang bakas ng pag-asa para sa isang pangalawang pagkakataon. Ito ay haplos ng pagpapatawad ng isang tao sa kanyang kapwa, isang pagpapaalam sa mga sugat ng kahapon bago ko siya tuluyang iwanan sa kamay ng batas. Tahimik akong lumabas ng kwarto nang hindi lumilingon, dala ang kapayapaang matagal ko nang inasam. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay dahan-dahang gumapang sa puting kumot ni Mateo. Ang kanyang mga daliri ay unti-unting gumalaw. Ang kanyang mga mata ay hirap na bumukas habang pilit na kinakapa ang realidad matapos ang mahabang pagkakatulog. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang unang pangalang pumulas sa kanyang nanginginig na mga labi ay isang pangalan na kanyang tinapon noong siya ay nasa itaas pa. Clarissa. Ang kanyang mahinang bulong ay puno ng pagsisisi at pag-asa. Ngunit nang luminaw ang kanyang paningin at tumingin siya sa paanan ng kanyang higaan, ang aninong nakatayo roon ay hindi ang babaeng nagligtas sa kanyang buhay. Isang matangkad na figura ang humakbang papalapit sa liwanag. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng bakal at may dalang isang pares ng posas. Mateo Imperial, ang matigas na boses ng investigador, ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Gising ka na pala. Marami tayong dapat pag-usapan tungkol sa mga pekeng dokumento ng Sandoval Empire. Ang matinding sikat ng araw ay tila isang malupit na mapanghusgang ilaw na tumatama sa maputik na eskinita ng isang liblib na barangay. Dito, malayo sa mga nagkikislapang chandelier at malalambot na carpet ng Imperial Mansion, ang hangin ay mabigat at amoy bulok na gulay at estero. Isang marahas na pagtulak mula sa pintuan ng isang itim na sasakyan ang nagpasadsad sa isang babae sa maruming kalsada. Wala ka ng silbi sa akin, Vanessa. Naka-freeze na ang lahat ng accounts ni Mateo at ayaw kong madamay ang pangalan ko sa kaso ng pagnanakaw niyo. Ang malamig na tinig ni Congressman Dizon, ang lalaking palihim na kinakasama ni Vanessa, ay umalingaw-ngaw bago tuluyang isinara ang bintana ng sasakyan at mabilis itong humarurot paalis. Nag-iwan ng makapal na alikabok sa mukha ng babaeng dati ay nag-aastang reyna. Napasubsob si Vanessa sa putikan
Ang kanyang mamahaling seda na damit ay balot na ng dumi at ang isa sa mga takong ng kanyang sapatos ay tuluyan ng nabali. Ang perang akala niya ay ninakaw niya ng matagumpay mula kay Mateo ay agad na na-hold ng bangko matapos ang aking formal na reklamo. Sa isang iglap, ang kanyang pangarap na mamuhay bilang isang donya ay naglaho na parang bula. Wala siyang pera, wala siyang malalapitan, at higit sa lahat, wala na siyang maipagmamalaki. Nang hapong iyon, nagtungo ako sa mismong barangay na yon, hindi para hanapin siya, kundi para simulan ang unang hakbang ng aking bagong buhay, ang mag-abot ng tulong sa pamamagitan ng Sandoval Foundation para sa mga inabandonang kababaihan. Nakatayo ako sa harap ng isang maliit na kapilya, maayos at simple ang aking kasuotan, habang nag-aabot ng mga relief goods. Doon, sa dulo ng pila ng mga taong nagugutom, nakita ko ang isang pamilyar na figura na pilit nagtatago ng kanyang mukha gamit ang isang lumang panyo. Kahit gaano pa niya itago ang kanyang sarili, hinding-hindi ko makakalimutan ang hugis ng babaeng naging simbolo ng aking 15 taon ng pagdurusa. Dahan-dahan akong lumapit. Ang bawat hakbang ko sa sementadong daan ay nagtataglay ng kapayapaang matagal kong hinanap. Nang mapansin niyang nakatayo ako sa kanyang harapan, dahan-dahang inalis ni Vanessa ang panyo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng panghahamak, ay ngayon ay nanlalaki sa matinding hiya at takot. Ang kanyang mapupulang labi, na sanay magbitiw ng masasakit na salita, ay ngayon ay nanginginig at tuyot. At anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Vanessa ay basag, pilit na pinapanatili ang natitirang piraso ng kanyang kayabangan. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Clarissa? Para ipamukha sa akin na ikaw ang nanalo at ako ang natalo? Well, congratulations. Nakuha mo na ang gusto mo. Tinitigan ko siya ng malalim. Walang galit sa aking puso. Tanging isang malungkot na pagtanggap sa katotohanan na ang karma ay hindi na kailangan pang imbitahan. Kusa itong dumarating sa mga taong nanlilinlang sa kapwa. Wala akong panahong pagtawanan ang isang taong ginawa ng biro ang sarili niyang buhay. Vanessa. Ang aking tinig ay mahinahon, tila isang banayad na alon na humahampas sa batuhan. Hindi ako pumunta rito para manumbat. Ang parusa mo ay hindi magmumula sa akin. Ang sarili mong kasakiman ang nagdala sa'yo sa putikang yan. Stop acting like a saint! Sigaw niya, ang kanyang mga luha ng pagkaawa sa sarili ay nagsimulang tumulo, humalo sa dumi sa kanyang pisngi. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang maging ako. Ginawa ko lang ang lahat para makaahon sa hirap. Ginamit ko lang si Mateo dahil siya ang tiket ko paalis sa impyernong ito. Dahan-dahan kong kinuha ang isang barya mula sa aking bulsa, ang parehong barya na itinabi ko noong mga panahong wala kaming makain ni Mateo dahil ibinigay ko ang lahat sa kanyang kumpanya. Inabot ko ang kamay ni Vanessa at marahang inilagay ang barya sa kanyang nanginginig na palad. Isang barya, bulong ko, pamasahe mo, para makabalik ka sa kung saan ka talaga nagsimula. At sana sa pagkakataong ito, matutunan mong ang tunay na yaman ay hindi ninanakaw mula sa pamilya ng iba. Tumingin si Vanessa sa barya. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa matinding pagkatalo. Wala na siyang masabi. Ang kanyang buong pagkatao ay gumuho sa harap ng babaeng dati ay tinawag niyang Yaya. Ngunit bago pa ako makatalikod, isang maliit na bata na mukhang 5 taong gulang at nakasuot ng punit-punit na sando ang tumakbo mula sa eskinita at mahigpit na yumakap sa binti ni Vanessa. Mama! Gutom na po ako, Mama! Ang inosenteng paghikbi ng bata ay bumasag sa hangin. Natigilan ako. Isang anak, ang babaeng nagpanggap na isang dalagang galing sa mayamang pamilya upang akitin si Mateo ay meron palang inabandonang anak sa squatters area para lamang mapanatili ang kanyang kasinungalingan. Ang pagtingin ko sa kanya
ay naging isang dalisay na awa. Ang pinakamalaking kasalanan niya ay hindi ang pagkuha sa asawa ko, kundi ang pagtalikod sa sarili niyang dugo't laman para sa pera. Neneng, nandyan ka lang palang babae ka. Isang magaspang at galit na boses ng lalaki ang sumigaw mula sa dulo ng kalsada. Apat na malalaking lalaki na may mga tattoo at hawak na mga patalim ang naglalakad patungo sa aming kinaroroonan. Sila ang mga tauhan ng sindikatong inutangan ni Vanessa noon para pambili ng mga unang mamahaling gamit na ginamit niya para linlangin si Mateo. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa sa matinding sindak. Niyakap niya ang kanyang anak, ang tanging tunay na bagay sa kanyang buhay na ngayon lang niya naisipang protektahan. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, naghahanap ng kaligtasan. Ngunit dahan-dahan na akong humakbang papasok sa aking sasakyan. Ang mga pinto ay sumara. Ang huling nakita ko mula sa bintana ay ang pag-ikot ng mga lalaki kay Vanessa, habang ang madilim na ulap ay tuluyan ng tumakip sa araw. Ang banayad na paghampas ng alon sa dalampasigan ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa mga sugat ng aking nakaraan. Nakatayo ako sa puting buhangin. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat ay malayang humahaplos sa aking mukha at nagpapalipad sa aking buhok. Wala na ang amoy ng usok mula sa kusina. Wala na ang bigat ng maduming labahin. Sa pagkakataong ito, ang tanging nilalanghap ko ay ang sariwang hangin ng kalayaan. Nakapikit ang aking mga mata. Dinarama ang sikat ng umaga na nagbibigay ng init sa aking balat. Isang init na hindi nakakapaso, kundi nagpapagaling. Lumipas ang ilang linggo mula nang maganap ang kaguluhan. Si Mateo ay kasalukuyang nagpapagaling sa ospital sa ilalim ng mahigpit na bantay ng mga pulis, naghihintay sa formal na pagbasa ng kanyang mga kaso. Ang Sandoval Empire ay muling nagbukas ng mga pintuan sa ilalim ng aking pamumuno. Ngunit sa halip na tumutok lamang sa pagpapalago ng pera, ang unang proyekto ko ay ang pagtatayo ng isang foundation para sa mga inabandonang kababaihan. Sa bawat babaeng natutulungan kong makabangon mula sa pang-aabuso, pakiramdam ko ay isang bahagi ng aking nasirang pagkatao, ang muling nabubuo. Matapos ang aking maikling pagmumuni-muni sa dagat, nagtungo ako sa isang tahimik na sementeryo sa itaas ng burol. Dala-dala ko ang isang tangkay ng puting rosas. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa puntod ng aking ama. Ang lapida na gawa sa itim na marmol ay malinis, sumasalamin sa asul na kalangitan. Umupo ako sa malamig na damuhan at marahang inilapag ang bulaklak sa ibabaw ng pangalan ni Don Vicente Sandoval. Wala akong luhang ibinuhos. Ang pait ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Tay, nabawi ko na po. Ang aking boses ay isang mahinahong bulong sa hangin. Nabawi ko na. Hindi lang ang inyong pinaghirapan, kundi pati na rin ang aking sarili. Pasensya na po kung tumagal ng 15 taon bago ko natutunang lumaban. Sana po, nasusuklian ko na ang pagmamahal na ibinigay niyo sa akin. Sa kalagitnaan ng aking pakikipag-usap sa aking ama, naramdaman ko ang mga mabibigat at mabagal na hakbang na palapit sa akin. Lumingon ako at nakita ang isang matandang babae na nakasuot ng kupas at itim na blusa. Ang kanyang buhok ay magulo at puting-puti at ang kanyang mukha ay puno ng malalalim na kulubot ng kalungkutan. Si Doña Aurora. Wala na ang mga mamahaling ginto sa kanyang leeg at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kayabangan ay ngayon ay nakatingin sa lupa, hindi makatitig ng diretso sa akin. Clarissa. Ang kanyang boses ay basag, tila matagal na siyang umiiyak. Dahan-dahan siyang lumuhod sa damuhan, ilang dipa ang layo mula sa akin. Pumunta ako rito para humingi ng tawad sa lahat ng panlalait, sa pagpapahirap ko sa iyo, sa pagtrato ko sa iyo na parang hayop.
Araw-araw akong inuusig ng konsensya ko. Nakikita ko ang anak ko na nakaposas habang nakaratay. At alam kong lahat ng ito ay parusa ng Diyos sa amin. Tinitigan ko ang matandang babaeng minsan kong tinawag na ina. Noon, ang makita siyang nakaluhod at nagmamakaawa ay isang pantasya na nagbibigay sa akin ng galak. Ngunit ngayon, wala akong naramdamang tagumpay. Tanging isang malungkot na pagkaawa para sa isang taong sinayang ang pagkakataong magmahal ng totoo. Hindi ko siya sinigawan, hindi ko siya pinauwi. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang nanginginig na balikat upang tulungan siyang makatayo. Nay, pinapatawad ko na po kayo. Ang aking mga salita ay tapat at walang bahid ng puot. Pinapatawad ko kayo, hindi dahil karapat-dapat kayong patawarin, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng galit sa puso ko. Pero hindi ibig sabihin nito ay babalik tayo sa dati. Ibinigay ko na sa inyo ang tulong na kailangan nyo para makapagsimula ng tahimik. Sana sa natitirang panahon nyo, matutunan nyong makontento. Tumalikod ako at naglakad palayo. Iniiwan si Doña Aurora na tahimik na umiiyak sa harap ng puntod ng aking ama. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa kulungan ng nakaraan. Nang makarating ako sa aking sasakyan, nakita ko si Attorney Valdez na naghihintay. May hawak siyang isang maliit na kahon na gawa sa lumang kahoy. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pag-aalala. Senyora Clarissa, panimula niya habang iniaabot ang kahon sa akin. Natagpuan ito ng mga tagalinis sa pinakasulok ng dating opisina ng inyong ama na ipinasara ni Mateo noon. Sa tingin ko, kailangan mo itong makita. Binuksan ko ang kahon. Sa loob nito ay may isang lumang relo na pagmamay-ari ni tatay at isang nakasilyong sobre. Pamilyar ang sulat kamay sa labas ng sobre. Ito ay para sa akin. Puno ng kaba ang aking dibdib habang pinagmamasdan ang lumang papel. Bakit may natitira pang liham si tatay? Anong lihim ang hindi pa niya nasasabi sa akin bago siya pumanaw? Bago ko pa man munitin ang selyo ng sobre, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng isang sasakyan sa aking likuran. Ang tunog ng mga matipunong hakbang ay papalapit sa aking kinaroroonan. Matagal kong hinintay ang araw na makita kitang muli na nakangiti. Clarissa, ang isang malalim at pamilyar na boses ng lalaki ay umalingaw-ngaw sa tahimik na paligid. Napatigil ako sa paghinga. Ang boses na yon, isang boses mula sa isang malayong nakaraan bago pa man dumating si Mateo sa buhay ko. Dahan-dahan akong lumingon at nakita ang isang lalaking matagal ko nang inakalang nawala na ng tuluyan. Ang hangin sa sementeryo ay tila huminto sa pag-ihip habang nakatitig ako sa lalaking nakatayo sa aking harapan. Ang kanyang mukha ay may bakas na ng paglipas ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mainit at pamilyar. Mga matang huli kong nakita 15 taon na ang nakalilipas. Gabriel, ang pangalan niya ay dahan-dahang lumabas sa aking mga labi. Halos isang bulong na tinangay ng simoy ng hangin. Si Gabriel ang matalik na kaibigan ng aking kabataan, ang lalaking paborito ni tatay, at ang taong pilit na inilayo sa akin ni Mateo gamit ang mga gawa-gawang kwento upang makuha niya ang aking tiwala. Isang matamis at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang siya ay humahakbang papalapit. Ako nga, Clarissa. Matagal ko nang pinapanood ang mga laban mo mula sa malayo. Ipinangako ko sa ama mo na babalik ako kapag handa ka nang tumayo sa sarili mong mga paa. At ngayon, narito ako bilang lead prosecutor na hahawak sa kaso ng panloloko ng asawa mo. Ang bawat salita niya ay tila isang mainit na yakap sa aking naguguluhang isipan. Ang sulat na hawak ko at ang pagbabalik ni Gabriel ay hindi isang nagkataon lamang. Ito ay ang huling pamana ng aking ama. Isang patunay na kailanman ay hindi niya ako iniwan nang walang kakampi sa labang ito. Lumipas ang mga araw
at dumating ang pinakahihintay na sandali ng formal na paglilitis. Ang malalaking pinto na gawa sa mabigat na kahoy ng husgado ay bumukas ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ko, papasok sa loob ng silid, ay lumilikha ng matatag na alingaw-ngaw. Isang tunog ng kapangyarihan at katiyakan. Wala na ang Clarissa na nakayuko at natatakot sa sasabihin ng iba. Nakasuot ako ng isang malinis at puting formal na damit, sumisimbolo sa aking malinis na konsensya at bagong simula. Sa kabilang dulo ng silid, nakaupo si Mateo. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos at makintab ay ngayon ay magulo at walang buhay. Wala na ang kanyang mamahaling relo at ang mga gintong singsing na binili gamit ang pawis ko. Nang magtama ang aming paningin, nakita ko ang pamumutla ng kanyang mukha. Isang malinaw na larawan ng isang haring na walan ng kaharian at korona. Ang paghampas ng maso ng hukom ay nagpatahimik sa buong silid, hudyat ng pagsisimula ng paglilitis. Nang ako ay tawagin sa unahan upang tumestigo, naramdaman ko ang katahimikan ng lahat ng taong nakikinig. Senyora Clarissa, panimula ni Gabriel, ang kanyang boses ay formal at propesyonal sa harap ng hukom. Maaari mo bang isalaysay sa korte kung paano nagamit ng nasasakdalang yung mga personal na ari-arian nang walang pahintulot? Huminga ako ng malalim. Tinitigan ko si Mateo ng diretso sa mata habang nagsasalita. Hindi ako umiyak. Hindi nanginig ang aking boses. Inilahad ko ang lahat. Ang bawat pekeng pirma. Ang bawat pondo na lihim niyang inilipat sa pangalan ni Vanessa. At ang paggamit niya sa kahinaan ng aking ama upang agawin ang kumpanya. Bawat ebidensya, bawat dokumento ay inilatag sa harap ng korte. Clarissa, please! Mag-asawa tayo sa harap ng Diyos! Biglang sumigaw si Mateo mula sa kanyang inuupuan. Ang kanyang boses ay basag at desperado habang pilit siyang pinipigilan ng mga gwardya. Ibinigay ko sa iyo ang pangalan ko. Ako ang nag-ahon sa iyo mula sa kalungkutan nang mamatay ang tatay mo. Hindi mo ako inahon, Mateo. Nilunod mo ako. Ang aking tinig ay malamig at walang bahid ng pagkaawa. Ginamit mo ang pangalan mo para itago ang pagnanakaw mo. Ang Diyos na sinasabi mo ay siya ring Diyos na nakakita sa bawat luha ko habang pinagluluto kita, habang kasama mo ang ibang babae. Tapos na ang pagiging martir ko. Matapos ang masusing paglilitis, ibinaba ng hukom ang hatol. Napatunayang nagkasala si Mateo Imperial sa mga kasong estafa, pagnanakaw ng malaking halaga mula sa kumpanya, at pamimimeke ng mga dokumento. Makukulong siya ng 20 taon na walang pagkakataong makapagpiyansa. Ang pagbagsak ng maso ng hukom sa huling pagkakataon ay tila pagpukpok sa huling pako ng kabaong ng aming nakaraan. Bago siya tuluyang ilipat sa pambansang piitan, binigyan ako ng pagkakataong makausap siya ng sarilinan sa loob ng isang maliit na selda. Ang mga rehas na bakal sa pagitan namin ay malamig. Nakakapit siya rito. Ang kanyang mga mata ay mugto at puno ng pagsisisi. Clarissa, nagsisisi ako. Patawarin mo ako. Parang awa mo na. Mamamatay ako sa loob ng kulungan. Hindi ko kaya ang buhay doon. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang maruming pisngi. Nagmamakaawa na tila isang bata. Tinitigan ko siya sa huling pagkakataon. Walang galit, walang sakit, at lalong walang pagmamahal. Ang lalaking nasa harap ko ay isa na lamang estranghero. Pinapatawad na kita, Mateo. Matagal na. Ang aking sagot ay mahinahon. Pero ang pagpapatawad ko ay hindi makakapagpabago sa hatol ng batas. Kailangan mong pagbayaran ang ginawa mo sa lipunan at sa pamilya ko. Matuto ka sanang mabuhay nang may dangal sa loob ng rihas na yan, dahil iyan na ang magiging mundo mo. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Tinalikuran ko siya. Ang bawat hakbang ko papalayo sa selda
ay sinabayan ng kanyang malakas na pag-iyak at pagtawag sa aking pangalan, ngunit hindi na ako lumingon pa. Ang kahoy na pinto ng presinto ay bumukas at sinalubong ako ng mainit at maliwanag na sikat ng araw sa labas. Ang aking kaluluwa ay malaya na. Nakahinga ako ng maluwag nang makita si Gabriel na nakasandal sa kanyang sasakyan. Hinihintay ako ng may maaliwalas na ngiti. Lumapit siya at inabot sa akin ang liham ng aking ama na hindi ko pa nabubuksan ng buo, kasama ang isang maliit at kakaibang susi na may nakaukit na pamilyar na simbolo. Matapang ka, Clarissa. Ipinagmamalaki kita. Wika ni Gabriel. Ang kanyang paningin ay puno ng malalim na paghanga. Pero hindi pa tapos ang lahat. Ang susing iyan ay natagpuan sa loob ng kahon. Ayon sa huling habilin ni Don Vicente, may isang secret vault sa ilalim ng lumang mansyon ng mga Sandoval, isang vault na naglalaman ng katotohanan tungkol sa tunay mong pagkatao. Kumunot ang aking noo habang tinititigan ang malamig na metal sa aking palad. Tunay na pagkatao? Ano ang ibig mong sabihin, Gabriel? Hindi ba't ako ang nag-iisang anak ni Vicente Sandoval? Tumingin si Gabriel sa malayo. Tila nag-aalangan, bago niya ibinalik ang kanyang mga mata sa akin na puno ng seryosong babala. Hindi ikaw ang nag-iisang tagapagmana, Clarissa. At ang taong kasama mo sa dugo ay isang taong malapit na malapit sa'yo na hindi mo inaasahan. Ang amoy ng lumang alikabok at pinatuyong kahoy ay sumalubong sa amin pagbaba sa lihim na silong ng lumang mansyon ng mga Sandoval. Dala ang isang lumang lampara na nagbibigay ng nag-iisang liwanag sa madilim na pasilyo. Sinundan ko si Gabriel patungo sa isang pader na natatakpan ng makapal na kurtina. Pilit kong pinapakalma ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang bawat hakbang ko sa sementadong sahig ay tila nagdadala sa akin palapit sa isang katotohanang matagal nang ibinaon ng panahon. Hinawi ni Gabriel ang kurtina at tumambad sa amin ang isang malaking vault na gawa sa bakal na kinalawang na ng panahon. Dahan-dahan kong ipinasok ang susi. Ang pagpihit ko rito ay lumikha ng isang mataginting na tunog ng metal, isang hudyat ng pagbubukas ng mga lihim na matagal nang ikinulong ng aking ama. Nang mabuksan ang mabigat na pinto ng vault, tumambad sa akin ang mga lumang dokumento, mga titulo ng lupa, at isang brown na sobre na may nakasulat na pangalan ko. Nanginginig ang aking mga kamay nang buksan ko ang sobre. Sa loob nito ay isang birth certificate at isang mahabang liham mula kay tatay. Binasa ko ang bawat linya at sa bawat salitang aking nakikita, pakiramdam ko ay dahan-dahang nagbabago ang hugis ng mundo na aking kinagisnan. Patawarin mo ako, Clarissa. Ang nakasulat sa liham ng aking ama, ang kanyang sulat kamay, ay bakasang matinding pagsisisi. Bago ko pa nakilala ang iyong ina, may isang babae akong inibig na naging dahilan ng isang pagkakamali. Nagkaroon kayo ng isang kapatid sa labas. Sinubukan kong magbigay ng suporta sa kanila mula sa malayo, ngunit ang kanyang ina ay napuno ng galit at inggit, lason na unti-unti niyang itinanim sa puso ng bata. Ang pangalan ng iyong kapatid ay Vanessa. Nabitawan ko ang papel. Ang hangin sa loob ng silong ay tila biglang nawala. Si Vanessa? Ang babaeng umagaw kay Mateo. Ang babaeng umalipusta sa akin sa loob ng sarili kong pamamahay. Ang babaeng walang habas na nagnakaw ng yaman ng aking pamilya. Ay ang sarili kong kadugo? Kaya pala ganoon katindi ang galit at pagnanasa niyang kunin ang lahat ng mayroon ka. Ang mahinahong tinig ni Gabriel ay bumasag sa aking pagkagulat. Inalalayan niya ang aking balikat upang hindi ako matumba. Alam niya siguro kung sino siya, ngunit pinili niyang daanin sa panlilinlang ang pagkuha sa bahaging nakalaan naman talaga sana sa kanya kung naging tapat lamang siya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kung alam lamang ni Vanessa na handa akong magbigay kung humingi siya ng maayos. Sa huli, ang kanyang sariling kasakiman ang sumira sa kanyang pagkakataong magkaroon ng isang tunay na pamilya.
Itinupi ko ang liham at ibinalik sa sobre. Ang nakaraan ay mananatili sa nakaraan at hindi ko hahayaang ang kasalanan ni tatay at ang pagkakamali ni Vanessa ang magdikta ng aking kinabukasan. Lumipas ang 1 buwan at ang mga madilim na ulap na bumalot sa aming pamilya ay tuluyan ng napalitan ng maaliwalas na umaga. Ang malaking gusali ng kumpanya ay muling nagliwanag, ngunit ngayon, wala na ang pangalang Imperial. Ang nakapaskil sa pinakamataas na bahagi ng gusali ay ang pangalang Sandoval Holdings. Sa araw ng muling pagbubukas ng kumpanya, naglakad ako sa pasilyo ng pinakamataas na palapag. Nakasuot ako ng isang eleganteng puting suit. Ang aking buhok ay maayos na nakalugay at ang aking mga hakbang ay puno ng kumpiyansa. Bawat empleyado na aking nadadaanan ay nagbibigay ng isang magalang na pagbati, isang uri ng respeto na hindi hiningi kundi kusang ibinigay. Nang marating ko ang opisina ng CEO, huminto ako sa harap ng malaking upuang gawa sa itim na balat. Ito ang upuan ni tatay. Dahan-dahan kong hinaplos ang sandalan nito bago ako tuluyang umupo. Ang pakiramdam ng malambot na balat sa aking likuran ay nagbigay sa akin ng matinding kapanatagan. Ako na ang tunay na reyna ng aking sariling imperyo, handang harapin ang anumang hamon ng walang takot. Habang pinagmamasdan ko ang malawak na tanawin ng syudad mula sa salamin na bintana, pumasok si Gabriel na may dalang 2 tasa ng kape. Ang aroma ng kapeng barako ay pumuno sa malamig na hangin ng opisina. Para sa bagong CEO, nakangiti niyang wika habang inilalapag ang tasa sa ibabaw ng aking mesa. Salamat, Gabriel. Hindi lang sa kape, kundi sa lahat. Sa pagtupad mo sa pangako mo kay tatay at sa hindi mo pag-iwan sa akin sa mga panahong pakiramdam ko ay mag-isa ako. Ang aking tinig ay puno ng taos-pusong pasasalamat. Naglakad siya patungo sa aking likuran at dahan-dahang ipinatong ang kanyang malalaki at maiinit na kamay sa aking mga balikat. Walang mali siya, walang pagmamadali, tanging isang tahimik na pagpapakita ng suporta at pagmamahal na nakaugat sa malalim na respeto. Ang kanyang haplos ay nagbigay ng isang uri ng kapayapaang hindi ko naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Isang init na hindi nakakapaso, kundi nagpapaginhawa. Ipinikit ko ang aking mga mata at isinandal ng bahagya ang aking ulo sa kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ligtas ako. Kahit kailan, hindi kita iiwan, Clarissa. Deserve mong mahalin ng tama, nang walang itinatago, at nang walang hinihinging kapalit. Ang kanyang bulong ay tila isang sumpa na nagpaginhawa sa aking sugatang puso. Handa na sana kaming lumabas para dumalo sa isang charity event na inorganisa ng aking foundation. Ngunit biglang nag-ilaw at nag-vibrate ang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang mataginting na pagtunog nito ay pumutol sa tahimik naming sandali. Kinuha ko ang telepono at sinagot ang tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Hello, ito po ba si Senyora Clarissa Sandoval? Ang boses sa kabilang linya ay isang babaeng tila nagmamadali. Ang tono ay puno ng pag-aalala. Ako po ang head nurse mula sa City General Hospital. Tungkol po ito kay Doña Aurora Imperial. Isinugod po siya rito kanina dahil sa matinding atake sa puso at kayo po ang huling nakalagay sa kanyang emergency contact. Kailangan po ninyong pumunta rito ngayon din. Naghihingalo na po siya at meron siyang mahalagang gustong sabihin sa inyo bago mahuli ang lahat. Napatayo ako mula sa aking kinauupuan. Ang kape sa aking mesa ay tila biglang nanlamig. Tumingin ako kay Gabriel. Ang kaba at mga tanong ay muling naglaro sa aking isipan. Anong huling lihim ang nais ibunyag ng babaeng naging ugat din ng aking pagdurusa? Ang malamig at tahimik na pasilyo ng ospital ay tila sumasalamin sa kahungkagan na matagal ko nang inilayo sa aking puso. Kasama ko si Gabriel na ang maiinit at matitipunong kamay ay nakahawak ng mahigpit sa aking baywang upang magbigay ng tahimik na suporta.
Nang dahan-dahan kong buksan ang pinto ng intensive care unit, tumambad sa akin ang isang napakaliit at nanghihinang figura sa gitna ng puting higaan. Ang Doña Aurora na kilala kong nakasuot ng mga nagkikislapang diamante at laging may mataray na tingin ay tila tuluyan ng naglaho. Ang tanging natitira ay isang matandang babaeng hirap ng huminga, umaasa sa tuloy-tuloy at mahinang ugong ng oxygen machine sa kanyang tabi. Lumapit ako sa kanyang higaan. Nang maramdaman niya ang presensya ko, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata na ngayon ay puno ng luha at malalim na panghihinayang. Clarissa. Ang kanyang boses ay isang basag na bulong na halos tangayin ng malamig na hangin sa loob ng kwarto. Inabot niya ang aking kamay gamit ang kanyang nanginginig at magaspang na mga daliri. Salamat. Salamat at dumating ka. Huwag na po muna kayong magsalita, Nay. Kailangan niyo ng lakas. Ang aking tinig ay malambot at maaliwalas na wala na ang pait. Ang nakikita ko na lamang ay isang inang nagbayad ng labis para sa mga pagkakamali ng kanyang sariling pamilya. Hindi, anak. Kailangan ko itong sabihin bago ako bawiin ng Diyos. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikipagbuno sa huling hibla ng kanyang buhay. Lagi kong alam na hindi tama ang ginagawa ni Mateo sa'yo. Alam kong ninanakaw niya ang kumpanya mo. Alam kong niloloko ka niya. Pero nanahimik ako dahil sa kayabangan ko. Dahil gusto kong manatili sa marangyang buhay na hindi naman sa akin. Ako ang sumira sa anak ko, Clarissa. Nilason ko siya ng pagiging mukhang pera at kasakiman, kaya siya naging isang halimaw. Isang patak ng luha ang tumakas mula sa aking mga mata. Ang marinig, ang malalim, at tapat na pag-amin na ito ay ang huling piraso ng katarungang kailangan ng aking kaluluwa upang tuluyang lumaya. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay at dahan-dahang pinunasan ang kanyang luha. Pinapatawad ko na po kayo, Nay. Wala na kayong dalang utang sa akin at wala na akong dalang galit sa inyo. Ipinauubaya ko na po ang lahat sa Diyos. Magpahinga na po kayo ng may kapayapaan. Bulong ko habang idinidikit ang kanyang kamay sa aking pisngi. Isang huling payapang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Aurora. Ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa aking kamay ay unti-unting lumuwag, kasabay ng isang mahaba at tuwid na tunog mula sa heart monitor na naghudyat na tuluyan na siyang lumisan sa mundong ito. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot niya sa aking nakaraan, ipinagdasal ko ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Tapos na ang laban niya at tuluyan na ring naputol ang mga tanikala na nag-uugnay sa akin sa pamilyang minsan kong iniyakan. Ilang linggo matapos ang libing ni Aurora, muling nagliwanag ang buhay ko. Ginanap ang pinakamalaking charity gala ng Sandoval Foundation sa isang kilalang hotel. Ang grand ballroom na minsan ay naging saksi sa pinakamasakit na kahihiyan ng aking buhay ay siya ring eksaktong lugar kung saan ako muling ipinanganak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nakatayo sa madilim na sulok ng kusina, suot ang isang lumang damit. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na entablado, suot ang isang kumikinang na asul na gown habang nagbibigay ng mensahe sa daan-daang kababaihang nakaligtas din sa bangungot ng pang-aabuso. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming yaman ang hawak mo, kundi sa kung ilang beses mong piniling bumangon pagkatapos kang durugin ng mga taong lubos mong pinagkatiwalaan. Ang aking tinig ay matatag at puno ng pag-asa, umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan at sinasalubong ng isang nakabibinging palakpakan mula sa mga panauhin. Sa ibaba ng entablado, nakatayo si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na pagmamalaki at pagmamahal. Nang bumaba ako mula sa mga hakbang ng entablado, sinalubong niya ako at dahan-dahang inangkla ang kanyang braso sa aking bewang. Ibinaba niya ang kanyang mukha at dumampi ang kanyang maiinit na labi
sa aking noo, isang halik na puno ng paggalang at pangakong hindi na kailanman ako mag-iisa sa laban ng buhay. Nang matapos ang marangyang pagdiriwang, dinala ako ni Gabriel sa isang tahimik na dalampasigan malayo sa ingay ng syudad. Ang kalangitan ay nagliliwanag dahil sa dami ng mga bituin, at ang malamig na simoy ng hangin ay tila humahawi sa huling bakas ng pagod sa aking katawan. Ang pabalik-balik na paghampas ng alon sa pampang ay lumikha ng isang payapang musika na nagpapatulog sa mga sugat ng aking kahapon. Mula sa aking maliit na bag, inilabas ko ang isang kalawanging susi. Ito ang susi ng lumang bodega ng mansyon, kung saan itinapon ni Mateo ang aking mga gamit noon, ang madilim na lugar kung saan ako madalas umiyak ng palihim dahil sa labis na kalungkutan. Tinitigan ko ito sa huling pagkakataon. Handa ka na ba? Mahinang tanong ni Gabriel habang inaakbayan ako. Ang kanyang matipunong dibdib ay nagbibigay ng matinding init at proteksyon sa aking likuran. Handang-handa na, sagot ko ng may buong pusong ngiti habang tinititigan ang kanyang mga mata. Gamit ang lahat ng aking natitirang lakas, inihagis ko ang susi sa pinakamalayong bahagi ng dagat. Ang munting pagtama ng metal sa tubig ay lumikha ng mabilis na pagsabog ng mga patak na agad ding nilamon ng kadiliman ng karagatan. Kasabay ng paglubog ng susing iyo sa kailaliman ay ang tuluyang paglubog ng lahat ng pait, kawalan ng halaga, at pagkaalipin ko sa aking nakaraan. Niyakap ko ng mahigpit si Gabriel habang pinagmamasdan ng malawak at kalmadong karagatan. May mga bagong misteryo pang naghihintay sa bukas, kung paano ko patuloy na pamumunuan ang aming kumpanya, kung paano tutubo at lalago ang aming pag-ibig ni Gabriel, at kung ano pa ang mga pangarap na kaya kong marating bilang isang malayang babae. Ngunit sa sandaling ito, wala na akong anumang takot. Humigpit ang aking yakap sa taong nagmamahal sa akin ng totoo at tumingin sa mga nagkikislapang bituin. Ang aking puso ay buong-buo na at ang aking kaluluwa ay malayang nakalilipad nang walang pumipigil. Ako si Clarissa at tapos na ang panahon ng pagluha. 5 taon na ang lumipas mula nang lisanin ko ang madilim na kabanata ng aking buhay. Ang banayad na paghampas ng alon sa dalampasigan ay tila isang malambing na musika na sumasabay sa tahimik na pag-ikot ng mundo. Nakaupo ako sa beranda ng aming rest house na nakaharap sa dagat habang pinagmamasdan ang ginintuang paglubog ng araw. Sa aking tabi ay si Gabriel, ang aking asawa at sandigan, na nagbabasa ng isang aklat habang ang kanyang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin. Ang init ng kanyang palad ay patuloy na nagpapaalala sa akin na narating ko na ang tunay na paraiso. Sa loob ng 5 taon, marami ang nagbago. Ang Sandoval Holdings ay hindi lamang naging isang matagumpay na negosyo, kundi isang malaking kanlungan. Ang aming itinayong foundation ay nakapagtayo na ng maraming sentro para sa mga inabusong kababaihan at naulilang mga anak. Minsan, nakakatanggap ako ng balita tungkol kay Mateo. Namumuhay siya sa loob ng malamig na rehas, pumuti na ang buhok at unti-unting kinakain ng matinding pagsisisi. Ngunit sa bawat pagbanggit ng kanyang pangalan, wala na akong naramdamang galit. Napatawad ko na siya ng buong buo. Ang pagpapatawad ko sa kanya ang pinakamagandang regalong ibinigay ko sa aking sarili, dahil ito ang tuluyang nagpalaya sa aking kaluluwa mula sa kadena ng puot. Pati si Vanessa, ang kapatid kong minsan ay naging kalaban ko, ay nakahanap ng sarili niyang kapayapaan. Natutunan niyang maghanap buhay ng marangal bilang isang simpleng tagatinda ng kakanin sa isang maliit na probinsya para buhay ng kanyang anak. Lihim kong pinupondohan ang pag-aaral ng kanyang anak sa pamamagitan ng foundation, hindi upang magkaroon sila ng utang na loob, kundi para putulin ang sumpa ng kasakiman at kahirapan sa aming dugo. Habang umiinom ako ng mainit na tsaa,
Isang maliit na batang babae ang tumakbo palapit sa aming beranda. Siya si Maya, ang 7 taong gulang na anak ng isa sa mga kababaihang tinulungan namin. May dala siyang isang kwintas na gawa sa mga maliliit na kabibe na kanyang pinulot sa buhanginan. Dahan-dahan niya itong inabot sa akin at tinitigan ako ng kanyang mga inosenteng mata na puno ng ningning at pag-asa. Salamat po, Tita Clarissa. Kayo po ang inspirasyon ko. Balang araw, magiging matapang din po akong tulad ninyo. Ang kanyang matamis na tinig ay tila isang anghel na nagdala ng mensahe mula sa langit. Niyakap ko siya ng mahigpit at doon ko napagtanto ang pinakamahalagang aral ng aking paglalakbay. Para sa lahat ng mga kababaihang nakikinig sa aking kwento ngayon, sa mga inang patuloy na nagtitiis, sa mga asawang lumuluha ng palihim sa madilim na sulok ng kanilang tahanan, at sa mga babaeng pinapaniwala na wala silang halaga, pakinggan ninyo ako. Ang tunay na dangal ay hindi nanggagaling sa haba ng iyong pasensya sa mga taong patuloy na umaabuso sa iyo. Ang pagiging martir ay hindi isang korona na dapat mong ipagmalaki kung ito ay unti-unting pumapatay sa iyong pagkatao. Ang tunay na dangal ay nagmumula sa pagkilala mo sa sarili mong halaga. May karapatan kang lumaban para sa tama. May karapatan kang umalis sa isang bahay na puno ng kasinungalingan. At higit sa lahat, may karapatan kang pumili na maging masaya. Hinding-hindi huli ang lahat para simulan ang sarili mong kwento. Yakapin mo ang iyong mga sugat sa halip na itago ang mga ito dahil iyan ang magiging patunay ng iyong matinding katatagan at tagumpay. Hinaga ni Gabriel ang aking noo nang may buong pag-ibig at sabay naming pinanood ang tuluyang pagtago ng araw sa likod ng malawak na karagatan. Ang simoy ng hangin ay nagdala ng isang matamis na pangako ng bukas. Sa wakas, nahanap ko na ang tunay na kapayapaan, hindi sa yaman na aking nabawi, kundi sa katotohanang kaya kong magmahal muli. At ang unang minahal ko, nang may paggalang at katapatan, ay ang aking sarili.